Magandang araw kaibigan, tuloy po kayo sa Boss TV. At bago po tayo magpatuloy, pakilike po ng ating video at pakiclick na din po ng subscribe button at ganoon na din po ang bell icon para po sa parating pa nating mga upload. Isang babaeng taga-squatter makikipagkasundo sa isang lalaking mayaman na nadukutan ng kanyang kaibigan para hindi makulong ito. Ano ang magiging kapalit ng kasunduan niya sa mayamang lalaki upang iligtas ang kaibigan? Atin pong muling tunghayan ang isa pang maikling kwentong pinamagatang Saved by the Boss. Halos malula si Andy habang pinagsasawa niya ang kanyang mga mata sa loob ng mansyon ni Romel Cortez. Noon lang siya nakapasok sa ganong kalaki at kagandang bahay. Nasa gitna siya ng maluwag na bulwagan. Dumako ang kanyang tingin sa mataas na hagdanan. Pabilog iyon at may red carpet pa. Bagay na bagay sa isang prinsesa ang bumaba roon. Napansin niya na wala kahit isang sopa sa kinatatayuan niya. Ang naroroon lang ay isang malaking piano na nasa gitna na rin ng bulwagan. Marahil doon ginaganap ang sayawan kapag may handaan doon. Parang pasikot-sikot kaya siguradong maliligaw siya kapag gumala siya sa malaking bahay na iyon. Napabuntong hininga siya nang maalala ang dahilan kung bakit siya naroroon sa mansyon ni Romel. Noong pumunta siya sa opisina nito 2 araw na ang nakakalipas, ay matindi ang pagtutol niya sa hinihinging pabor nito, kapalit ng kalayaan ng kanyang kaibigan. Palabas na siya ng conference room nang magbago ang kanyang isip. Iyon lang kasi ang tanging paraan para matulungan niya si Nika. Tumingala siya, nakita niya ang napalaking chandelier na siguradong matatakloban siya kapag bumagsak sa kanya. Bilog iyon na pababa kaya patusok ang dulo niyon na nakaturo sa sahig. Kumikislap iyon dahil sa mga kristal na nakapalibot doon. That's a Swarovski crystal chandelier. Gulat na napalingon siya sa pinagmulan ng boses. Nakatayo si Romel sa di kalayuan. Naka-jogging pants ito at maluwang na t-shirt. Katulad pa rin noon, unang makausap niya ito, seryoso pa rin ang mukha nito. Mas bata lang itong tingnan ngayon kumpara nung naka-business suit ito. Dahan-dahan itong lumakad palapit sa kanya. Tumingala ito sandali sa chandelier, saka tumingin sa kanya. Hindi niya masyadong naiintindihan ang sinabi nito. Pero natitiyak niyang iyon ang tawag sa chandelier na nasa itaas niya. You're here. Mabuti naman at hindi nagbago ang isip mo, sabi nito. Wala naman akong pagpipilian, di ba? Ikaw ang may hawak ng alas, aniya sa sarkastikong paraan. Maaga pa lang ay sinundo na siya ng driver nito. Pilit na pinipigilan siya ni Tia Maria kahit sinabi niya na ito ang tunay na dahilan ng pagtira niya sa bahay ni Romel sa loob ng 1 buwan. Hayaan na lang daw nila si Nika sa kulungan kung wala na talagang ibang paraan para makalaya ito. Pero wala namang masama kung susubukan niya ang inaalok ni Romel na trabaho. Nagulat siya nang marinig na tumawa ito. Manghang napatingin siya rito. Noong nasa opisina sila nito ay wala siyang natatandaan na ngumiti man lang ito kahit 1 beses. Narito na ako, hindi ba? Pwedeng makalabas na rin sa kulungan ang kaibigan ko, tanong niya. Ang akala ko ba'y nagkakaintindihan tayo? Kailangan mo munang tapusin ang misyon mo bago ko ibigay ang gusto mo, sagot nito. Bumalik ang kaseryosohan sa mukha nito. Pero napakatagal ng 1 buwan. May isang salita ako, huwag ka nang humirit dahil hindi magbabago ang isip ko, sabi nito. Kung makakalusot lang naman, mahinang sabi niya sa kanikibit ng balikat. Tumawa ito ng mahina. Napakadali naman yatang magbago ng mood ng taong ito. Aniya sa isip. Follow me kapag kuway, sabi nito. Nauna na itong lumakad. Saan tayo pupunta? Tanong niya habang nakasunod dito. Nilingon siya nito. Ipakikilala kita sa kapatid ko. Sagot nito at binilisan ang paglalakad. Umagapay pa rin siya rito. Kinakabahan siya habang tahimik na naglalakad sa mahabang pasilyo. Ilang sandali pa ay kumanan sila.
May narinig siya na malakas na rock and roll music. Natanaw niya ang isang pinto na bahagyang nakaawang. Pakiramdam niya ay dumadagundong ang paligid habang palapit sila ng palapit doon. Prefer yourself. Bahagya na lang niyang narinig iyon dahil nakalayo na ito sa kanya. Pumasok ito sa pinto at sumunod siya. Entertainment room pala iyon. Kumpleto iyon sa gamit. Namanghang napatingin siya sa plasma TV. Nakakita na siya ng ganun sa appliance center sa isang kilalang mall na napuntahan niya. Kahit siguro habang buhay siyang magmaneho ng tricycle ay hindi siya makakabili ng ganun. Nagkalat sa carpeted na sahig ang mga bala ng VCD at DVD. Nagkalat ang mga magazine doon at mga balat ng sitsirya. Sa tabi niyon ay may malaking component. Dumadagundong sa lakas ang volume ng speaker niyan. Monica! Malakas na tawag ni Romel sa babaeng nakahiga ng padapa sa mahabang sopa. Tiningnan niya ang babae na tinatawag nitong Monica. May headphone ito sa magkabilang tainga at may hawak na disman. Yumuyugyog ang mga balikat nito at gumagalaw-galaw ang mahabang buhok nito. Marahil ay sinasabayan nito ang tugtog sa disman. Ito pala ang kapatid ni Romel. Mukhang hindi magiging madali para sa kanya na baguhin ito. Monica! Tawag uli ni Romel. Gusto niyang matawa. Paano ito maririnig ng kapatid nito gayong silang dalawa nga na magkatabi lang ay kailangan pang magsigawan para magkarinigan. Ang kapatid pa kaya nito na abala sa pakikinig ng musika nang hindi pa rin ito napapansin ni Monica ay lumapit na ito. Tila hindi nito malaman kung paano hihinaan ang component. Shit, sabi nito. Basta na lang nito hinugot ang plug ng component. Nilapitan nito si Monica at walang babalang tinanggal ang mga headphones nito. Hey, what's wrong? Malakas na tanong ni Monica. Umupo ito sa sopa at nag-lotus position. Kitang-kita ang kinis sa mukha ni Monica. Nagtaka pa siya nang pagmasdan niya ito. Ang sabi sa kanya ni Romel ay 19 anyos lang ang kapatid nito. Pero bakit tila matandang tingnan si Monica? Siguro ay dahil sa makapal na makeup nito. Dark blue ang eyeshadow nito na pinatungan pa ng lavender. Itim ang eyeliner at lipstick nito. Know that she was a certified punk. Kanina pa kita tinatawag, pero hindi mo ako naririnig. Halos magiba ang bahay sa malakas mong pagpapatugtog, sabi ni Romel. Kapansin-pansin ang labis na pagtitimpi nito habang nakatunghay sa kapatid. Don't exaggerate things, big bro. Ipakulong mo ang architect at engineer ng bahay na ito kapag nagkalamat ang pader ng dahil lang sa malakas na kutugtog ng component. Papilosopong sabi ni Monica. Natigilan siya. Mayroon palang tao na hindi takot kay Romel. Ang akala kasi niya ay parang maamong tupa ang lahat ng taong humaharap dito. Like brother, like sister. Ano nang isip niya? You're getting sarcastic, Monica, banta ni Romel. Umismid si Monica at bumalik sa pagkakadapa sa sopa. What do you want? Pagkuwan ay walang siglang tanong nito kay Romel. Hindi niya mapagdesisyonan kung mananatili siya sa kinatatayuan o aalis na lang. Mukha kasing nakalimutan na siya ni Romel dahil sa pakikipagtalo nito sa kapatid. Naiilang din naman siya na nakatayo sa pinto habang pinanonood at pinakikinggan ang pagtatalo ng mga ito. May bisita ako at gusto ko siyang ipakilala sa iyo. Kailan mo pa ginawang ipakilala ako sa mga bisita mo? Hindi ba't kulang na lang ay ikulong mo ako sa kwarto ko kapag may dinadala ka rito ng mga business associates mo? Alam mong hindi totoo iyan. Ikaw ang nagkukulong sa sarili mo. I don't want to argue about it. Well, sino ba ang ipakikilala mo? Talaga bang sarcastic ito kung makipag-usap sa kuya nito? Tanong niya sa isip. Tiningnan siya ni Romel. I want you to meet Andrea. Pakilala nito sa kanya. Nagulat siya dahil natatandaan pa pala nito ang buong pangalan niya. Isang beses lang niya binanggit dito iyon noong magkaharap sila sa opisina nito. Bakit parang bigla ay nais niyang madalas na marinig iyon mula sa bibig nito? Huminga siya ng malalim at saka tiningnan si Monica. Tila nakulong sa kanyang lalamunan ang gusto sana niyang sabihin. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa.
Iba na yata ang taste mo ngayon, sabi nito kay Romel. Kinagat niya ang kanyang labi at pinigil ang sarili na gumanti ng sagot dito. Hindi niya alam kung iniinsulto siya nito. Huwag kang bastos, Monica. Dapat mong pakisamahan si Andrea dahil simula ngayon ay siya na ang magiging chaperon mo. Mariing sabi ni Romel. What? Gulat na sabi ni Monica. Tumayo ito mula sa sopa. Yes, my dear sister. Come here, Andrea. Tawag sa kanya ni Romel. Tahimik na lumapit siya sa mga ito. Andrea, si Monica, ang kapatid ko. Siya ang babantayan mo, sabi ni Romel sa kapatid nito. Para bang natutuwa pa ito na ipinakilala siya kay Monica kahit parang gusto na siyang patayin ng tingin ng kapatid nito. Hi Monica, nice meeting you. Pilit niyang ngumiti. Hindi siya pinansin nito, sa halip ay humarap uli ito sa kapatid. You're kidding. Tell me this is just a joke. Nang gigigil na sabi nito. Alam mong hindi ako nagbibiro, Monica. Tama ang narinig mo. Simula ngayon ay hindi ka aalis ng bahay nang hindi kasama si Andrea. Seryosong sabi ni Romel. Paano kung hindi kita sundin? Naghahamon na sabi ni Monica. Hinahayaan kita sa mga ginagawa mo, hoping you'll soon realize na mali ang lahat ng iyon. But you're getting too far, kaya kailangan ko nang putulin ang sungay mo habang maaga pa. Alam mo ang kaya kong gawin. Defy me and I'll send you to London kasama ni Andrea. Mukha siyang tanga na palipat-lipat ng tingin sa dalawa. Nagtatangi sa mga bagang ni Romel. Si Monica naman ay nanlilisik ang mga mata. Hindi niya maunawaan kung bakit ganun ang naging reaksyon ng mga ito. I don't like having a bodyguards, chaperon, alalay, spy, or whatever you want to call this. Wika ni Monica. May kumislap na luha sa mga mata nito. Ngunit agad ding naglaho iyon. You don't have to like it. You have to follow it. Matatag na sabi ni Romel sa kapatid. Oh, I hate you! Mangiyak-ngiyak na sigaw ni Monica. Pagkatapos ay tinabig siya nito. Nasa bukana na nito ng pinto nang muling lumingon sa kanila. Nanlilisik ang mga matang tumingin ito sa kanya. And I hate you too. I'll make sure I'll give you one life of a hell. Sabi nito bago tuluyang nagtatakbo palabas. Naiwan siyang nakatulala. Tama bang tanggapin pa rin niya ang trabahong inaalok ni Romel? May oras pa ba siya para umurong? Hindi siya makapag-isip ng tama. Sa akala mo ba'y magagawa kong pagbaguhin ang kapatid mo? Baka lalo siyang magrebelde kapag tinuloy natin ito. Nanlalambot na sabi ni Andy nang magkaharap silang nag-uusap ni Romel sa loob ng study room nito. Hindi ka pa nga nag-uumpisa, sumusuko ka na. Sabi nito na sumandal sa swivel chair nito, parang hapong-hapo ito. Nag-iwas siya ng tingin. Ang totoo ay gusto ko nang umurong sa usapan natin. Halos hindi iyon lumabas mula sa kanyang bibig, para kasing tumututol ang kanyang isip. Mas gusto mo bang makulong ang kaibigan mo? Tanong ni Romel. Tumingin siya rito, hindi niya alam kung ano ang iniisip nito. Pumayag ka na lang na bayaran namin ang perang dinukot ng kaibigan ko. Para kasing hindi ko kayang pakisamahan ang kapatid mo. Narinig mo naman ang sinabi niya, diba? Bigla ay parang naging palagay ang loob niya rito. Matigas ang puso nito, pero sinasabi ng isang bahagi ng kanyang puso na may nakatago pa ring kabutihan ito. Hindi ko kailangan ang ibabayad mo, marami na ako noon. Kahit ang perang nakuha sa akin ng kaibigan mo ay wala rin namang halaga sa akin, sabi nito. Ganon naman pala, bakit mo kailangan kaming pahirapan? Naguguluhang tanong niya. Wala naman palang kwenta ang ikinaso mo laban kay Nika. Bakit kailangan mo pang magbigay ng kondisyon kapalit ng kalagayan ng kaibigan ko? Ngaling-ngaling idugtong niya. Dapat lang talagang bigyan ng leksyon ang kaibigan mo. At magagawa ko iyon kahit wala ang presensya ko. Marami akong abogado na pwedeng kumilos, sabi nito. Napakalupit mo talaga, Mr. Curtis. Nanlalambot na sabi niya. Ikaw ang lumapit sa akin, Andrea, at isa akong negosyante. Hindi ako nagbibigay ng pabor ng walang kapalit. Diretsang sabi nito. Bumuka ang kanyang bibig para gumanti rin ng sagot, pero bigla rin niyang itinikom ang kanyang bibig. Napapagod na sumandal siya sa upuan.
Ang totoo ay hindi pa rin kita maintindihan o talagang martir ka lang para magsakripisyo para sa ibang tao. Sinalubong niya ang tingin nito. Hindi nyo kasi nararanasang maging mahirap. Ganitong magtulungan ang mga taga-squatter. Puno ng sarkasmo at nakataas ang noong sabi niya. Naalala kasi niya ang sinabi nito sa conference room nito na gawain daw ng taga-squatter ang ginagawa niya. That's why ikaw ang inalok ko na magbantay sa kapatid ko. Dahil alam mo ang salitang sakripisyo para sa ibang tao. Maang na napatingin siya rito. Hindi siya makahagilap ng sasabihin, lalo na at hindi niya ito kinakakitaan ng kahit katiting na pagsisisi sa mga nasabi nito. Give it a try, Andrea. Hindi pa rin siya makapagsalita. Pinagmasdan lang niya ito. Napakagandang pagmasdan ang biglang paglambot ng mukha nito. Para itong bagyo na biglang humupa. Mukhang dalawa ang kailangan niyang paamuin sa loob ng mansyon na iyon. Isang leon at isang tigre. Naramdaman pa naman niya ang paglundag ng kanyang puso habang pinagmamasdan ang leon sa kanyang harap.